Kikita natin yung ano, parts yan. What's up guys? So, biyahe tayo papuntang Malolos, Bulacan. Pupunta tayo sa AD Moto Garage. So, nagpa-schedule ako. Well, not actually schedule, pero punta lang ako doon ng 8 AM. So, ang papagawa natin kay AD Moto Garage ay PMS. Sabi niya, ang kasama daw doon ay change oil, CVT cleaning, air filter, tsaka brakes. Check yung brakes or lilinisin yung brakes. Yun. So, bakit tayo magpapa-PMS kahit bago pa yung motor? Kasi binili ko tong motor second hand and then mababa yung auto. So umpisa pa lang talaga duda na rin ako kung talaga bang okay yung status ng motor. Pero ayan, makikita natin mamaya kung ano yung nasa loob ng panggilid kung sa CVT natin and kung ano yung kalagayan talaga ng motor. Kudos talaga dito sa AD Moto Garage kasi ano, napakaganda ng service na binigay dito. Alam mo ba, meron silang wifi, meron silang sopa, naka-electric pan ka pa, tapos ang linis pa ng lugar, maluwag yung parking. Ala, okay, complete talaga. Kaya talaga naswerte ko dito ako na tuloy talaga magpa-service. So ito pala nirekto sa akin nung barkada ko nung high school, college. Ayan sabihin ko na lang yung YouTube channel niya, si Sarah X. So pupusitahin niyo na lang. Ayan, dito rin siya nagpalinis ng panggilid nun. Kaya napunta ako dito. Tinanong ko siya kasi naka ADV 160 siya. Kaya pareho kami. So, dito na lang. Ayan, at least ito, subok na. Ayan, so dito may nakasabay ako na magpagawa. Ayan, yun nauna sa akin. Kanina ko pa siya kasabay, di ba? Simula sa may crossing ng Caltex. Doon ko lang napansin. O, kita nyo naman tong lugar. Ayan, napakalinis. Naka-electric pan. May wifi pa daw. Scan namin kung gusto namin. Pero yung buong 2 hours ko na naghintay dito, napaka-enjoy. Kasi tuloy-tuloy yung kwentuhan namin. Napaka-bait ni Kuya. Ayan, so nabuksan na yung CVT by this time. So yun. So ano nga ba yung natuklasan natin nung binuksan yung CVT? So meron ditong conversation eh. Mairirinig nyo ng konti dun sa background. Pero yun na nga. Ang natuklasan pinaka grabe ay mukhang pinalitan yung mga pyesa nung bagong motor. Ayun. And kailangan natin siguro ma-check kung talaga bang low odo lang tong ADB 160 kasi medyo kinalawang na yung yung loob ng mga pyesa, yung tulad nitong picture na pinakita ko sa inyo. Kinalawang talaga yung center spring tsaka yung sa may clutch assembly. Yun nakita yung part na yun. Di ko masyadong kabisado. Ayan, pinakita na din ni Kuya dito sa akin kasi sabi ko sa kanya 1.3 yung odo nung nakuha ko. So ayan, may kalawang talaga yung center spring. So isa pa sa mga chinek natin syempre yung belt. So dito sa belt medyo may mga pitak na siya. Then sinabi sa akin ni Kuya yung yung talagang life nung belt kung ilang kilometers maganda palitan. Sabi ko na lang, narinig ko yung time na yun. Sabi ko palitan ko na lang by 10,000 kilometers or 12,000 kilometers na siya. So marami pa namang ang CVT cleaning tayong papagawa bukod dito sa time na to. Ayun. So nakita nyo naman napaka-organized dito. Ang main na mga customer ni Kuya nakita ko sa post mga NMAX saka yung mga 155 na mga Yamaha. Ayan. Ngayon lang naman tayo nakapag-Honda rin. Dito sa part na to talaga na-appreciate ko si Kuya kasi nakita nyo dito sa susunod na papakita ko. Ayan. Nilinis nga yung center spring ko tsaka yung sa may clutch assembly na kinakalawang talagang nilinis niya. Ayan. So talagang maraming salamat Kuya dyan. Kasi hindi ko naman talaga in-expect na lilinisin niya. Alam ko babalik lang niya yun eh. Siguro matututbrush lang yan dun sa paglilinis niya or ma-scrub niya. Pero hindi yung completely tinanggal yung kalawang. So yun, pagbalik namin, ayan, binalik na pala ni Kuya. Tinest ride lang. And then nakita rin namin yung talagang sobrang uga talaga or sobrang vibration ng Honda. Honda ADV 160. Ayan. So ito, change oil part na tayo. Okay naman yung oil at saka yung gear oil tsaka engine oil okay pareho. Parang yun lang yung pinaka okay sa lahat ng pinalitan nung nagbenta sa akin. So yun. So hindi ko alam yung kwento eh. So di rin naman kinuwento sa akin nung pinagbilang ko nito kung ano yung nangyari. Well, ayun. So doon na nagtatapos, pinatest ride lang sa akin and then ito, umuwi na ako kasi may nabol akong oras. Kasi Friday to, itong Friday lang nitong before ko
i-release tong video na to. So shoutout talaga AD Moto Garage, babalik talaga ako dito. Hindi ko pinagsisihan pumunta ako dito, napakalupit na ng service na binigay sa akin. Sulit na sulit. Talagang babalikan ko to, dito ko papaalaga yung motor ko simula ngayon. So yun, sabi ko pa dun sa video ko, naririnig ko, sabi ko grabe ako ng grabe kasi nagsasalita ako habang pauwi Sabi ko, pinipilit ko kasi i-try kung mare-record. So yun, so sabi ko yung grabe talaga yung service doon kasi ngayon lang ako nakapagpa-service sa ganun, maayos. Kasi yung dati mga napa-service mo sa Makati, yung mga gilid-gilid lang. Lilinisin nila yung CVT, pero yung case nililinis dito sa AD Garage, di ko man napakita. Nilinis ni Kuya pati yung labas ng crankcase ko, pinunasan yung ganun. Talagang parang bago. Mas mukha pang bago yung crankcase dun sa motor ko kasi hindi pa talaga naka-moto wash to. Ayun. So shoutout talaga kay AD Moto Garage. So sana sa susunod ganun pa rin service yung makuha natin. So doon sa nagastos ko, nasa 960 yung talagang quote sa akin ni Kuya sa pagpapagawa. Pero dahil sa yung coolant ko ay na-drain, hindi ma-explain din ni Kuya kung bakit siya na-drain eh. Pero alam ko kasi chinek ko yun na may laman siya siguro last week. Pero hindi ko talaga alam kung bakit na-drain. So napaka-weird nun kasi yung coolant ng mga motor or kahit kotse, konti lang nababawas dyan. Kaya nga kapag bumili ka ng coolant, top up lang. Kaya weird na naubos yung coolant ko. So nagdagdag ako ng additional 100 plus para dun sa coolant na binili ko. Tapos kalahati nun yung nagamit ko para makarating dun sa safe level yung coolant level nung ADV 160. So basically nasa mga 1,200 yung naibayad ko. Meron pa kasi nung coolant plus yung tip. So ayun, sulit na sulit para sa akin yun. So ang daming nagawa doon. Napaka-komportable nung service. On time sila. 8 o'clock yung open nila. Dumating ako 8:15 kasi medyo na late ako ng gising. Tsaka yung biyahe pa. Tapos kami mga almost 10:15. Talagang 2 hours lang talaga binanatan ni Kuya yung motor. Tapos kami. Yan pa pala, yung air filter hindi namin napalitan kasi wala silang stock no air filter. Madali lang naman gawin yung kahit yung dati ako nagpapalit dun sa Aerox ko. So ayan, maraming salamat guys sa panonood. Don't forget to like and subscribe. Maraming salamat talaga. Monetize na yung channel natin. Hintayin na lang natin kung ano ba mangyayari talaga dito sa channel natin. So maraming salamat. Ingat.